Katulad niya. Punta po kami sa Walter. Ayaw, mahirapan siya sa mga school. Joke lang. Update namin kayo mamaya. Papasok mo na. Dito na kami guys. Tulog pa rin si Cholo. Tutulog lang kami. Nababa na kami. Hi pals, dito kami sa bagong bukas na Walter Mart. And magta-try kaming bumili ng panggawa ng graham at saka macaroni, tsaka fruit salad. Ito 90 lang, yan na lang. Ano ba gagawin dito? Sa graham. O maliit lang. Hindi, okay na yan. Papapakin ko yan. Hindi naman pataba yan. Pasko naman. Ayan, sige. Ingredients na lang. Ano ba ang kondensada? Yung ano yan? Kailangan mo malapot, no? Kondensyon? Hi pals, tapos na kami mamili ng mga gamit. Kami ay kakain na ng brunch. Gusto niya? Ha? Gusto ko yung pouchin ulit eh. Hi guys, kain na. Ito po ay treat ni Nanay Raquel. Ay, Nanay Lucy. Kala ko sound ni Nanay Raquel to eh. Ay, pouchin. Masarap pa yung yung lechon. Tricycle driver ka. Wow! Wow! Ang galing naman! Yung alin? Bike?
Pahingi, mami. Pahingi, mami. Kuha ka pa doon. Gusto kong laruan na sitaw. Gusto ko siya matuto yung... Huwag ganyan ha, ang lapit mo sa TV. Yung bibigay niya sa akin, tapos kukuha pa siya. Dala. Lagot. Lagot. Lagot, mas matindi to kasi makakain Kuha ka niya pa yun. doon. Ayun o, ayun o. Ayun, dali. Meron doon, chat. Give a little clap, clap, clap. Ayun, kuha ka doon. Ayun o, sitaw. Bingi. Dali, kuha ka pa doon. Dala, ito dito hawak. Yee! Amin pala ito. Dala. Dala. Wow. Wow naman. Jump, jump, Wow. jump. Jump, jump. Iyak yan. Jump, jump. Jump, jump. Lagot si Wawa. Iyak yan. Bibili ba yan ni Wawa? Bili natin yan ha. Bibili natin ha. Ay, parang ganito eh. Mas maganda yung jump phone niya. Nagagamit mo. Ayaw nito. Hindi ko na ulit na. Titik na titik sa lang. Smile, smile. Pero video yan. Tap ka na lang. Ako sa mood. Inaantok ako. Hindi kaya mo anong gusto niyo. Kuya, ikaw, ano bibili mo sa 500 mo? Ayun na, may mga shoes. BSO. Sige, mamimili ako. Gusto mo kanin? Kanin? Ay, yung mamam? Mama, dumihan. Hindi, yung mamam, mami. Si... Tala! Bengi! Tingin-tingin din naman. Andito po kami sa food court. Si Johanny, nasaan? Wala pa eh. Sabi lang, nasa baba. Uy, nag-eat bulaga! Bulaga! Eat bulaga. Imayin mo, ay, sige po.
First time in my life. Nanalo ako. Ano ang pangalan niya? Anong pangalan? Oh! Yay! Sino yan? Sino yan? Ha, bigyan mo ulit pangalan na. Popoy. Popoy. Si Pipoy. Gusto mo ba? Okay na yan? Pauwi na si Eddie May. Uwi na. Ang gusto. Kanina hindi binibitawan niya. Oh. Ayun na, si Eddie. Hello. Hindi na to si Eddie. May Eddie ka na nga eh. Ito ah. Eddie. Si Wow. Ito si Eddie, Wow. Eddie, Wow. Benta sa akin. Si Eddie, tsaka si Wow. Ito daw. Si Jamay yata ang anak ko noon. Siya naman, hindi naman yan sanay sa hirap. Pero talagang tinis niya. Kasi love niya ako. Arte pa din yun. Tapos, noong ginagawa ko yun, alam niyo ba, ang ini-imagine ko noon, pinapanood ako ng views, tapos hindi siya galit sa akin. Parang tatay mo, na alam mo natutong yung anak mo. kaming dalawa. So nawa po sa hapong ito, lahat po ay uwi masaya, kapitol, no? Wala po uwing malungkot sa biyaya po ang dalawang ito. So inaman po at patuloy po tayo po ng aming Diyos. Mga bata, huwag mo na maingay.
Ready to cut? Andiyan na mga tupad. Dito na. Tara, tara, go. 1, 2, 3, go. Siksikan tayo. Malala ka sa loob, bumaba pa talaga. Ayos mo na pila. Luminya ka, luminya. Baba. Isang linya lang, baba po tayo lahat, baka mahulog. Ayan. Ready?
Mga dito ay... Sunod na kalalakihan at... Meron pa? Okay. Sino muna? Si Kuya Pino muna. Ang susunod na contestants ay mula sa kalalakihan. Music, go! Sino ba yan? Hindi. Sino kaya ang karakter ko ng Christmas? Hindi ko alam kung ito kay Pastol. Sino ba yan? Si Joseph. Si Joseph. Hindi ko alam kung Tapos, hindi mo talaga. Kuya, dito ka. Dito ka. Ayun daw mo, wow! Tara, samahan natin sa dog. May video ko na sa tabi. Mahilig din siya sa dog eh. Mahilig po yan sa ano. Di ba po kay Pizzo po? Mahilig po siya doon sa mga Ay, dali, mga bababa ko lang yung bag ko. Picture! Wow. Kiss Lola. Kiss, kiss, kiss! Ilang ano na ba ito? 8 months po. Bayoyo! Bayoyo pala mga... Bayoyo. Bayoyo po. Ikaw man nataba eh. Ngayon lang po ito. 40 po. Hello. 40 na po. Lagi po kasi si Pangkulang pagkain. Mahilig ko sa aso. Sabi mo lang, Jingoy! 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 Guys, ang dami nilang aso. Puro crossbreed daw ng pug at shih tzu. Ay, pug at beagle. Hello! Ano nyo dito ah? Hello. Hello. Aba, bait naman. Mabait-bait naman.
Bakit ba? Asan daddy? Asan? Hi, Pals. Sabi mo. Hi, Pals. Hi, Pals. Daming ka naman. Basta ba? Ano? Meron na ba? Ampun yata, di ba? Wala naman. Wala pa rin. Si Cholo lang. Sa katapusan naman, baby. Nagdala kayo ng damit. Nagdala kayo ng damit. Swimming tayo? Swimming tayo? Saan? Yan, meron silang swimming pool. Napakaginaw. Meron nga itong green. Ang dami. Nakain. Hindi nga, hindi naman ako nagsisinungaling at testigo yan. No? Kumare eh. Ay, pare ko talaga. Kumare talaga. Yung dapat tingnan sa sila. Kumare? Abi. Sige po. Si Mara yung lani. Hindi iyak yun. Iyak si Tilani. Iya. Ang sarap din kasi magluto. Richard Gomez? Home. Gomez? Oo, go. Asa bibili carrots. Oh, dalawa si Karen. Ano na. Tayo ko tatay. Noong una, bila ako ng bilhin ha. Hindi pa lang makakapag may luluto lang. Ang cute talaga na lang ng itlog. Nangingitlog palagi yan. Basta ako nag-post palagi pinupunan nila kasi minsan pula itlog niya na eh. Mas masarap pa sa Jollibee yan. Video na lang, video. Vlog. Sayo ulit, apat. Ano ba kagabi Christmas party niyo? Kagabi Christmas party? Hapon po. Picture. Ayan yan, iPhone. Sayo po kayo, apat. Sabi, sayo kayo, apat eh. Apat. Ayan. 1, 2. Ito mga mukha ito. Ayan, Pinot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good morning guys. Second day nga pala namin sa staycation namin. Kakape lang po sila. Maganda rin naman dito. Maganda ang klima dito sa Switzerland. Switzerland, sabi nagsiswimming, no? Ayan guys, 30k a night. Dito pala masarap magtrabaho oh. Nature. Dito masarap magtrabaho tapos wala kang work. Yun ang masarap. Kunyari ka lang nagtrabaho para di matusan. Papindot-pindot lang. Bibi, tapos ka na ba? Diyan, teka lang, busy. Kunwari may pinapagalitan ka, no? So sabihin ko, tapusin mo yung may nag-email. Minsan nga ginagawa ko yun. Wala ko, alis lahat ginagawa yun. Sige tawis talaga, sige tawis. Yung pastor namin doon na makulit din. Puro ganun daw ginagawa niya. Nag-headphone daw siya para di niya marinig yung utos. Wait, work from home din ah. Work from home din. Oo. Minsan, may pasok siya minsan. Ang laki ng kalamansi nila. Okay na po. Bakit nasa bag ni Abby? Sa inyo po yan nakaharap pag ganyan. Pero nandito kanina sa lamesa eh. Ako naglagay. Ayun. Labat na nga. Ito ba yung nakadidili ka salita? Abi? Vlog tayo. Tayo po'y nakarating sa tahanan ng ating pong dating paring Olan, maring Irma. Naging kumari ko po kumpare dahil po sa aking anak na ito at ito. Inaanak po niya. Ito po ang kanyang nanay. Oy! Ito pa po kukuhanin pang ninang. Anak na rin ba? Ito pa ang anak ni... Ninang na din. Pag daw ikinasal yan, ito po iiyak. Ito nanay niya, teacher.
Napakatalino at mabait. Kapasto ko. Chef cook. Tuloy ba yan? Holland. Tulay? Ang mukha po ni Dan Alvaro. Dati, Cortez. Cortez. Wow, titingnan po natin, sisilipin po natin ang kanyang kusina. Ayan. Ganito po pala ang tamang paglalagay ng mga sibuyas, bawang, paminta. Ito po, niluluto sa kanyang pagluluto, sari-saring gulay. Ayan, nang itlog naman ako. Ayan, si Cholo para si Moses. Birthday ko po ngayon, birthday. Gigil mo na, gigil. Punta kami sa Tagaytay. Silang. Dito po kayo bahay. Bahay ni Pastor Pranya. Yan. Kanya po rin. Magbenta ka na kalamansi. Bili na po kayo. Abi, tapos na Abi. Ayun. Parang iiyak, no? Ato po ang nagbibidyo. Ba't ganyan ang picture mo? Ayan yung anak nung namatay. Ito po. Ano? Alam po nila pa. Excited. Excited? Tama siya, oh. Nakiano na din, ah. Negra, tawag ka. Bibis ka na. Ito. Kakaawa yan sila. Sanay yan. Sanay yan sila. Dali, hawak kang hawak. Nag-uunahan ka, nag-uunahan sila. Ang cute ng damit. Di bilang mo din si Matcha. Gano'ng malaki ba si Matcha? Mabalbon kasi po siya eh. Shih Tzu po. Tingnan mo, baka may crushing doon. Ayun. Kasi, ano yan eh. Nakaista kayo kasi yung isa nila. Opo. Tingnan mo, kasya ba ito? Ayan po. Danos kasya ba ito kay Matcha? Nakakaya. Hindi, ito yung XL. Sukat mo. Ito kasi kay Jolo. Magsanlaki po. Opo, mga Excel po yan. Pili tayo. May Excel po. Bukas pa ba? Sa picture, no? Si Zanos may suit. Triple XL. XL, large. Simula na tayo, nabagod po kasi ako sa pagkatrong sa Oo nga naman. Wait lang. So, papakilala muna ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Janus, ang inyong speaker. Gulat kayo, no? Ako po ay isang proud na music leader. Mahal na mahal ko ang ginagawa. Gusto ko doon ako sa likod. Kasi lagi akong kinakahapag tumatayo dito. Pero napaka-blessed na binigyan ako ng opportunity na mag-share ng gospel, mag-share ng word of God. Yan. So, blessed ako. May papasalamat ako na nandito ako ngayon ng gabi ito para mag-speak. Okay? Siyempre magte-testify din ako. No? Kasi ngayon lang ako Sabi niya, tingnan nyo to. Tingnan nyo. Dito ako nagtutulog. Alam niyo po ba, lagi po akong natatakbo kay Abby. Olo, bata. Sabi ko, Abby, ano ba yung mag-i-speak na ako? Ano ba yung ita-testify ko? But yung iba may mga sila, greatest testimony, mga ganyan, mga idolong, nag-drugs, nag-ganit siya saan. Bakit ka mag-drugs ka ba? Para lang magkaroon ka ng greatest testimony mo. Lagi ako nagtatampo sa kanya. Dahil, yun nga,
wala akong masasabing kasing mga sinabi ko tulad dati nila tulad junior na sinapit na trahedya sa buhay. And then bigla akong na-realize, no, na si Abby pala yung greatest testimony ko. Magpo-propose pa daw. Magpo-propose ka na. Kasi alam niyo ba, makakwento ko lang, na hindi naman ako, born and raised ako sa Kawit, hindi naman akong sinilang na batang church, na lumaki sa church, no? Pero nung nakilala ko si Abby way back 7 years ago, hinahatid ko pa siya lagi galing sa trabaho, pauwi dito sa night, nagbabas kami, and nagulat ako, bigla na lang niya akong tinanong, Lance, pag namatay ka, sorry, kapag pa bumangga tong bus na doon namatay ka, saan ka mapupunta? Nagulat ako, ba't niya ako tinanong ng gano'n, nililigawan ko pa lang siya, gusto niya na ako mamatay. And then, naiintindihan ko naman na gusto niya akong i-save eh. Yung in-explain niya sa akin yung salvation. So, pinatanggap niya muna ako kay Lord bago niya ako tinanggap sa puso niya. Sa kayo makakita ng gano'ng babae. Kaya masasabi ko si Abby talaga yung greatest testimony. Kasi siya yung nag-transform sa buhay ko. Siya yung daan ni Lord para mag-transform yung buhay ko. So, para hindi na ako maka-experience ng makulong. Ang gusto ko sa Pasko. So, yun po ang aming testimony. May gusto yan. Let's start na po. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang Christmas season ng bawat isa? And nakasurvive naman tayo ng 2024, no? Pero lahat tayo, no, may nakaranas tayo for sure this year ng kadiliman. Lahat tayo may sinapit ng kadiliman, bawat isa sa atin. Mapaliit man na bagay yung malaki, for sure lahat tayo nakasapit ng kadiliman. Pero hindi ba halos lahat ay nagliliwan ng libre sa sapit ng buwan ng Pasko? Dumaan man ang panahon ng kadiliman, tayong mga mamamayang Pilipino nakakahanap pa rin tayo ng paraan para humigit. No? So sa sasapit pa lang yung September, October, no? Nagliliwanag na agad yung mga bahay natin, yung mga Christmas lights na agad eh. So, lagi tayo nakakahanap ng joy sa puso natin yung sasapit yung Pasko. Kaya ako excited lagi kasi may mga tayo yung family natin, nagbibigay tayo ng gifts, no? Nagkakapatawaran, no? Pero balikan natin saglit yung mga sinapit na natin, yung mga panahon ng kadiliman, no? Or darkness. Ano ba ibig sabihin ng darkness? Okay, so yun ang topic natin ngayon. What is darkness? So darkness is the partial or total absence of light. So yun lang sabihin ng darkness. No? Alam niyo ba, mga kapatid, sa una pa lang nireveal na yung importanteng katotohanan. No? Sa pinakaunang chapter pa lang ng Bible, meron ng importanteng sinabi ng Lord. Doon sa Genesis chapter 1 verse 3 to 4. Basahin ko. And God said, let there be light. And there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. Nakita daw ni Lord yung light, or ginawa niya yung light, and sabi niya, it was good. At nung nakita niya yung darkness, sineperate niya yung light sa darkness, no? So doon pa lang meron ng idea ng good and bad eh. Sa unang chapter pa lang ng Bible, nandun na yung idea ng goodness and evil. No? Nung sinabi ni Lord na let there be light, hindi naman niya binura yung kadiliman. Nagliwanag lang siya, nagbigay siya ng kaliwanagan, pero hindi nawala yung darkness. Nagbigay lang ng layunin para mawala. As long as nabubuhay tayo sa mundong tinitirhan natin ngayon, lagi tayong makakaranas ng kadiliman. Hindi na mawawala yan. Kahit mapasa ang salot man tayo ng lupa, lagi tayong makakaranas ng kadiliman. Kasi tayo walang perfect life dito sa mundo. No, halos lahat tayo hindi makakaranas
perfect life. Dahil ang perfect life ay nasa langit with God. Pero habang nabubuhay tayo dito, kailangan natin maging handa. Kasi talagang makaka-experience tayo ng struggles ng buhay. Yan yung sinasabi natin kadiliman ng buhay. So dapat handa tayo. At yun ang mga kampulga ng kadiliman yan, mga bulto, monsters, ganyan. Alam niyo ba ang mas nakakatakot dyan? Yung totoong madilim, yung maputulan ng kuryente. Dahil nakabayad sa Meralco. Yun po talaga ang totoong kadiliman. So isa example, no? So itatake natin isa-isa kung saan ba tayo nakakaranas ng kadiliman sa oras natin ngayon, no? So unang-una ay financial problem. Tama ba mga kapatid na nakakaranas tayo ng kadiliman kapag tayo ay may problem financially? No, yan ang number one problem natin ngayon sa buhay eh. Kasi yan yung basic needs natin. Pag wala tayong pera, mahirap mabuhay ngayon. Wala tayong pang-bigay ng bangak sa mga anak natin, wala tayong pamalengke. So kailangan natin ng pera sa ayaw natin at sa hindi. No? Kung paano tayo makakasurvive araw-araw, talagang makakaranas tayo ng kadiliman kasi guguluhin ito ang isip natin eh, no? At kung may isang gabi na hindi ka makatulog, kakaisip kung saan ba kayo hahanap ng magagastos. At may bigla na nang mapaparamdam ng multo, masasampay na. Sa dami yung pinoproblema eh, dadagdag pa yan, no? So yun po, nakakaranas tayo ng kadiliman kapag tayo ay may financial problem. And pangalawa naman ay family problem. Kapag tayo may dinatamdam na sakit sa dibdib natin towards sa mga kapamilya natin, sa ating kapatid, magulang, any relatives, totoo na nakakasapit tayo ng kadiliman kasi hindi mo magawa minsan yung gusto mo eh, no? May iniiwasan ka, ganyan. Minsan, lalo na ngayong Christmas season na malamig, simoy ng hangin, minsan magkakape ka sa umaga, gusto mo makita ang sikat ng araw, paglabas mo ng pintuan, pagtingin mo sa kanan mo, nakita mo yung magalit mong relative, papakawa na nakawag ka ng ulo. Sa loob ko na lang ng bahay, magkakape. Ayun, madilim. Ayun, diba? Nang-experience tayo kadiliman. Minsan nawawala yung liwanag eh, pag meron tayong family problem. Mas malalalim pa dyan, katulad ng politics, gera, racism. So kung may isip nyo yung kadiliman, araw-araw yan nangyayari sa buong mundo. At ito yung mga bagay minsan nakakalungkot kasi hindi natin kaya kontrolin kasi minsan hindi abot ng ating kakayanan. No? Kung mapapansin nyo yung idea ng kadiliman, ay may pattern niya throughout scriptures sa Bible. It symbolizes uncertainty, fear, hardship, and loss. Kung mapapansin nyo sa mga Bible stories, laging may sinasapit na kadiliman din yung mga Bible characters. Si Joseph na tinry ko ng mga kapatid niya at pinenta sa slavery. Si Job na halos nawala sa kanya lahat. Sinapit niya lahat, nawala sa kanya mahal sa buhay, nagkaroon ng sakit, pati mga kayamanan niya nawala rin. Si King David, ginagaling siya as king. Pero halos kalahati ng buhay niya, hinahabol siya yung dating hari, si King Saul, gusto siyang patayin. Pero alam niyo na God always brings light. No, after ng mga pagsasapit nila ng kadiliman, hindi naman hinahayaan ni Lord na matapos na lang yung storya nila. No? Every character in the Bible faced darkness just like us. But God's response is to always bring light. And this leads us kay Isaiah. Ito ay isang propeta noong mga panahong sinasakop din yung buong Israel ng mga Babylonia. Ang
nandun siya, sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 2, the people who walk in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. Grabe no, sa gitna ng kadiliman ng sinasabi ng Israel or yung exile ng Israel, sinabi ni Isaiah na meron silang makikitang great light or ilaw. Isaiah sa chapter 2 naman, verse 5, come descendants of Jacob, let us walk in the light of the Lord. Descendants of Jacob, tayong mga anak ng Diyos o yung 12 tribes. Tayo ay iniimbitahan sa ilaw ng Diyos. At ito yung sinasabi ko kanina, matindi katotohanan na sa una pa lang sinabi na. Kasi sabi rin sa John 8 verse 12, sino ang sabi nito? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. No? Sabi yan ni Jesus Christ. Sabi niya, siya daw ang light of the world, or yung goodness, kabutihan. Iisa lang sa ibig sabihin ito. It is a prophecy that Jesus Christ will bring light or hope. Jesus is our lighthouse or guide, so we are guided, so we do things the right way. Kung wala tayong makita, diyan nagsisimula yung mga gawa ng kadiliman eh. It's either ikaw naggagawa ka ng masama, or meron ibang gagawa ng masama sa'yo. Tinatawag na mighty God at everlasting Father at the same time. Diyos na tao pa. No? So, iisa lang yun. Si Jesus Christ or ang Diyos na nagkatawang tao. Yun lang. Be in the presence of the light. At isa-isahin natin yung mga pwede natin gawin na madadali lang. No? May pupo yan. Kasi minsan nga yun nga. May pupo yan. Reklamo tayo ng reklamo sa buhay. Akala natin di tayo mahal ng Diyos. Pero ang tanong, ginagawa mo ba yung part mo bilang Kristiyano? No? I-reevaluate natin hanggang sa mula sa pinakamaliit na bagay. No? Number 1, prioritize prayer and intimacy with God. Pagpe-pray, baka nakakalimutan na natin mag-pray tuwing gabi. Ako minsan pinapagalitan ako ni Abby eh. Nag-pray ka ba? Lagi-lagi yun. Sabi ko, huwag i-pray ako. Ba't kailangan buong iparinig sa'yo? Hindi kasi nung dati, lagi kami sabay mag-pray. Or siya, pinag-pray niya ako gabi-gabi. Tapos, siguro, nadami pagbabago sa oras namin, ganyan. And pagod na rin minsan. No? Pero masasabi ko, hindi ko nakakalimutan mag-pray. Number 7, love and forgive. Yan. Matuto tayong magmahal at magpatawad. Yun nga yung simpleng pagmamahal, lalo na ngayong magpapasko. Give time sa mga family members natin. Kung may trabaho, may pasok ako, uwi ka ng maaga, mag-uwi ka ng pagkain, bili ka ng Angel's Burger, ganyan. Maging mapagpasalamat tayo sa mga kung anong meron tayo. Alam niyo, matatawag ko na kadiliman yung social media na yan eh. Minsan, dito nagbabago yung natin eh, yung standard ng pagmamahal natin. Kasi imbis na i-appreciate natin yung mga pagkain na inihain ng nanay natin sa mesa, imbis na i-appreciate natin, mas gugustuhin mo yung mga nakikita mo sa Facebook na pagkain, nag-trade ka, ganyan. Nakikita mo yung mga bagay na gusto mo bilhin sa Shopee kahit di mo naman kailangan. Uy, naka-video sponsor. Labubo yan. Meron ako yan. Uy. Tapos, nakakalimutan mong i-appreciate yung yung creation ni Lord. Napag-refill ba yung mukha nito? Kaka-scroll mo sa cellphone mo, andyan ka na lang sa sulok ng bahay nyo. Nakakalimutan mo na i-appreciate yung sikat ng araw. Nakakalimutan natin maging
kontento sa simpleng buhay. So kapag remain consistent pagkain ng bata. and patient, Mabuto mo yung Maria. lagi mong gagawin. Hindi naman pwedeng gawin mo lang yung isa-isa, check, and then tapos ka na. Akala mo magiging successful ka na agad pag ginawa mo yan ng isang beses lang. No? Sabi dito, remain consistent and patient. No? Yung pag-asa or yung hope, yung light na binibigay, hindi yan basta-basta susulpot na lang. Gawin natin ng paulit-ulit hanggang sa hindi natin ma-realize na wala na yung kadiliman sa buhay natin. Hope does not instantly make your life successful. But instead, like God guides you so you do things the right way. And eventually, you become the light for others. Remember that hope is a process and we need to trust the process. Remember that light does not always appear immediately. Like the dawn after a long night o pagsapit ng mahabang gabi, bumagyo man, sisikat din ang araw. So, ganun yung pag-asa. Matagal man minsan, pero dadating din. No, kailangan natin maging patient. Going back sa Christmas lights, hindi lang ito decoration or pampaganda sa bahay natin. Ang Christmas lights ay symbolic. Ito ay symbol na sa buhay natin kahit puno na minsan ng kadiliman, mawawala rin ito, mapapawi rin ito dahil sa binigay na ilaw ng Diyos. In the name of Jesus Christ. At paramihin natin isa-isa ang Pasko. Yan lang po, maraming salamat. You know? Maligayang Pasko sa lahat. Sheesh!